Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article ng Billionario.com. Pero parang good news ito. Galit na daw ng presidente. Gusto niyang makulong ang isang ghost project king. Ito. Title, sampulan yan. Sampulan yan. BBM wants shameless Ghost Project King jail. Mapreso. Sana nga. Para matuwa naman ang taong bayan na niloloko lang ng mga kontraktor na ito at saka kakutsaban nila sa DPWH. President Marcos Jr. wants a notorious contractor or NC na lang ha. NC, notorious contractor, thrown behind bars over alleged billions of pesos lost to ghost flood control project. Bubbler ito yung source ng dito magaling ang bilyonaryo. Mga accurate. Mula nung umupo ang Marcos Jr., ang dami ng ibinulgar ng mga sources ng bilyonaryo. Halos lahat totoo. Bubbler said NC, yung contractor, who is based south of Metro Manila, drew the president's ire, galit, after evidence that surfaced in recent weeks indicated he was among the biggest contractors allegedly raking in billions from ghost projects amid his ongoing probe into the scandal. So, may ongoing na pala na investigasyon. So, hindi natin namomonitor kung sino. Sana hindi DPWH. Sana may ibang trusted investigator ang Pangulo na gumagawa. Sana ganun. Kasi kung ang inaasahan niya DPWH lang, wala na akong tiwala sa DPWH. Yan, ongoing probe into the scandal. Further fueling the president's fury is NC's alleged corruption trail which dates back to the Arroyo years. Ako, tagal na pala ito. According to Bubbler, the marching orders to the president's trusted men were unequivocal para may masampulan. Ganun daw. Given NC's excessive shameless corruption. NC has sprawling mansions and a garage of exotic cars and has won DPWH contracts spanning flood control works, slope, rockfall netting, and road reflectors. Despite a trail of graph raps, NC has slipped past every case unscathed. Grabe, no? Marami na. Kasi, Gloria Macapagal Arroyo pa eh. Pang-apat na presidente na ngayon, untouchable itong notorious contractor nito. Grabe. Nako, pag makasuhan o mapakulong ito, sasaluduhan ko na ang Pangulong Marcos. This will be one of his greatest legacy. Kung matuto ito. Sana nga totoo. And Scots gliding through administrations on the strength of a deep, well-oiled connections. So, depende na ngayon yan sa ebidensya. Example, itong kasong isasampa ni Congressman Libeste laban doon sa DPWH District Engineer, sigurado yan. Entrapment operation eh. I hope na magandang pagkagawa ng mga kapulisan natin. Kaya lang kung kahit inimbestigahan, kaya lang yung gumawa ng investigasyon, mahina yung ebidensya, may mga technicalities, makakalusot pa rin. Emboldened by years of seeming untouchability,
Bubler said NC has added illegal gambling to his portfolio in his home province, allegedly with cover from top national officials hailing from the same turf. The contractor became even more of a high flyer after a long-time government ally rose to a senior post under Marcos. Kaya pala, may koneksyon. Nandyan ngayon sa administration. Sino kaya ito? Talagang, it remains to be seen whether the president's all-out probe nets a big fish or a whole school, or just gets washed out by the tide and flushed down the drain like past anti-flood crusades. Yun ang challenge ngayon ng Pangulo. So far, yung mabait na Pangulo, galit na. Doon sa Baliwag, Bulacan, I'm getting angry. Kailan tignan mo sa mukha niya, baliwala eh. Dapat makita mo yung manlilisik sana yung mata. Ganon sana. Kung Tatay Digong mo, mura na yun. Ganon. I'm getting very angry. I'm not disappointed. Ay sana lang nga, may makulong. At napakagandang balita yung ginawa ni Congressman Libeste na at least may sample na. Yan ang tunay na sample. Bukas kakasuhan na, malakas ang ebidensya. Sana may makulong na kasi we are plundered, sabi nga ni Senator Hontiveros. Nilapastangan tayo. Kawawa ang mga kapatid nating binabaha. Ako, lumaki ako sa isang bayan, tabi ng malaking ilog. Nararanasan namin yan, nababaha. Kailang hindi palagi. Mabaha lang kami kung masira yung dike. Kailang yung river talaga, malaking river yan. Pag ting bagyo na, doon kami sa dike, nanonood lang kami sa rumaragas ang tubig. Kaya nabuhay ako sa, alam ko yung problema yan sa baha. Ba't matitibay ang dike namin noon? Paminsan-minsan lang, depende sa lakas ng baha. Kaya maminsan-minsan, pumupunta ang tubig sa aming barangay. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo po natin dito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo sila ng maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni sila ang nataga gero. Mag-atop lang ni sila karon. Karon nakahumanagid silang anti sa pag-atop. Sa Ginoo nakahatagan mi og sin nga kabalay mi. Dili yan Oo. ulanan salamat sa nagkahatag sa akin. Oo. Pila na dante mong edad ante? Juan Adman 51. 51. Pila dante mong anak? Siya walo.
So tanan na nakapamilya or naapay gamay? Wa pa makpuminyo ang duha. Ay. So duha lang ang imong anak karon nga gabuyon. Tanan na nakapamilya ang upat. So salamat kayo ante. Salamat kayo. Galing sen.